Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel, and for today's vlog, I'm going to share with you naman some tips in buying toddler shoes. So, alam ko tayong mga nanay, especially very excited tayo every time na we're going shopping here and abroad. So, pero syempre, mas gusto natin na nakikita na nagagamit ng mga babies natin yung mga gamit nila or yung mga, especially yung mga shoes, yung mga damit nila na mas nagagamit nila ng mas matagal. So, I'm going to give you some tips lang on how to purchase shoes for your toddler since mabilis lumaki yung mga paa nila. If you have seen some of our photos on social media or yung mga videos, yung mga vlogs namin, makikita ninyo na yung mga sapatos ng mga kids ng mga anak ko, branded sila halos. So, from Gianna, kay Kuya Orion, kay Kuya Yale, halos branded sila. Actually, nung bata pa nga si Kuya Yale, madami siyang mga Jordan shoes. So, ang sala rin talaga dyan ay si Papa. Kasi mahilig siya. Si Papa talaga ang pinakamahilig sa sneakers or sa shoes sa amin. Kasi nga nabanggit ko nga before na hindi ako mahilig sa mga shoes dahil nasisikipan ako or naiinitan yung paa ko every time na lumalabas ako na naka-shoes. So, I prefer talaga mga sandals. But with the kids, since parehas silang boys, so mas mahilig din sila sa shoes like their father. And si Gianna naman, naglalaro siya sa more on shoes kasi I still wanted to protect her feet pa dahil bata pa siya and ngayon pa lang siya nagsistart na lumakad dahil toddler. So, nung baby kasi siya, ang mga ginagamit ko lang, natutuwa lang akong bumili dun sa mga murang soft na shoes since hindi naman siya naglalakad pa. So, the moment na nag-start na siya na makalakad, so syempre, mas strong na or mas magaganda na yung mga shoes na pinapurchase namin for her. Ito yung mga first na shoes na meron si Gianna when she started walking. So, actually, hindi pa nga siya nagsistart mag-walk. Nasuot na niya tong isa. So, ito kasi ay nabili ni Papa sa US. So, binili niya ito nung nag-travel siya last 2023. So, yeah, last year lang pala to. Yan. So, before mag 1 year old si Gianna, nabili ni Papa itong dalawang pair na ito. And medyo maliit lang siya, guys. Ayan siya. So, actually, binibenta ko na nga sila kasi hindi na talaga kasya ni Gianna. So, sabi ko nga, pag hindi ko naman nabenta, pwede ko itong gawing keychain. Ayan. Diba? Ang cute. Kasi nag-terno kami. Meron kaming twinning nito ni Gianna na sinuot namin sa Japan. So, may twinning kami nito. And, yun nga, sabi ko nga, ang cute nila. And, etong mga sizes nito talaga pang toddler siya. So, nung nabili siya ni Papa, tsaka naka-sale din siya nung nabili ni Papa. So, ginrab niya yung opportunity. And, dahil nga, itong design na to, meron kami pang twinning. So, talagang binili niya. Kahit na maliit na, sakto lang ata siya kay Gianna or siguro nagamit ni Gianna ng ilang months din naman ito. Nagamit niya pa to sa Japan. So, medyo okay naman yung size na nabili niya. I just couldn't remember kung magkano ito, but definitely hindi siya lumalagpas ng, kasi US dollar, so definitely hindi siya lalagpas ng 2,000 pesos. So, mura lang kasi dahil nga mga toddler or baby shoes, so mura pa sila. Habang lumalaki yung shoes, syempre, mas larong nagmamahal. So, nung binili ni Papa ito, nung nakita niya, actually sa outlet store niya nakita tong dalawang to. So, nung nakita niya, chinek ko muna kung anong size nung kay Gianna kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na pang 1 year old, gano'n, dahil hindi rin naman niya alam. So, chinek ko muna yung paa ni Gianna. So, sinukat ko, by cm ang sukatan. So, hindi by inches. So, sinukat ko. And then, ngayon, ayun nga. So, dahil pang baby shoes or pang toddler shoes siya, sabi ko, lakihan mo lang ng konti. So, ang cm nito, 10 cm. So, 10 cm ito. I think parehas nito na 10 cm. But, yun nga, malalaki pa sila. Yes, 10 cm din. So, parehas siyang 10 cm. So, kapag magsusukat kayo, magpapabili kayo ng shoes for your toddlers, make sure na mas malaki ng konti. So, sabihin niyo mas malaki ng konti. Mas maganda yung mas malaki yung shoes kasi kapag saktuhan yung shoes, baka hindi siya mailakad ng toddler ninyo. Especially, bago-bago pa lang silang naglalakad. This one naman ay Zara Baby Boots. So, ayun siya. Zara Baby.
Ayan. Hindi ko lang sure. Size 20 nakalagay. Kasi galing siya sa Europe. So, Spain. Made in Spain siya. So, leather boots. Actually, sinuot to ni Orion nung first birthday niya. And once lang ito nasuot ni Orion. So, sabi ko, kay Gianna naman niya ibigay. I think nasuot to ni Gianna nung nasa Japan kami. I think. Hindi ko na maalala talaga. So, may zipper siyang ganyan. And super cute din ito, especially pang OOTD for either girl or boy. So, ang cute-cute niya. And nakikita nyo nga halos parang bago pa. Parang hindi naman siya nailakad. Kasi nung birthday party lang talaga to ni Orion. First birthday party lang niya naisuot. And pinadala to sa amin ng lola nila, ng mother-in-law from UK. So, ayun. So, pinasuot ko siya kay Orion. And since hindi naman pa siya ganong naglalakad-lakad that time. So, hindi man siya nagasgasan. This one naman guys, sneakers siya. Actually, halos same nung style nung kay Orion. Although, yung kay Orion kasi colorful. Orange-blue yung color niya. So, this one naman, kay Gianna, padala ng brother-in-law ko. So, pinadala siya last 2023 for Christmas. Malaki pa siya that time. As in, sobrang laki pa kay Gianna, kaya hindi pa niya nasuot. This year pa lang niya ito nasusuot. Kailan lang? Lately lang niya ito nasuot. So, niloloko ko pa nga kasi para siyang onion yung icon dito. Ayan. So, kaya makikita ninyo yung shoes ni Gianna. Ayan. Hindi man gaanong madumi or hindi gaanong nagagasgas. Kasi nga, iba-iba yung shoes na sinusuot niya. And then, this one naman, ang size niya ay 12 cm. So, from 10 cm, ito, 12 cm naman siya. And, perfect lang kasi sakto na binigay nila ay mas malaki nga. So, perfect na mas malaki talaga yung binibili natin. Kasi even if girls ang anak natin, mabilis pa rin lumaki yung paa nila. So, Nike din po siya. I don't know. Definitely, I don't know how much this is. Pero, ayun nga. So, ayan siya. Sa outlet kasi sila mahilig mamili sa US since maraming outlet sa US. These two pairs naman guys, personal purchase namin. So, ako ang namili nito. Kaya nilakihan ko rin kasi kasama ko naman si Gianna every time na bumibili ako ng shoes for her. So, this is an Onitsuka Tiger pair. So, kung makikita ninyo, pang toddler talaga siya. Infant shoes talaga siya kasi wala siyang tali na itatali mo. So, normally, ang mga infant shoes, hindi po siya tinatali. Meron silang tali. Meron mang tali yung design nila pero hindi mo na siya kailangan itali kasi nga agad maaalis since infant siya. So, ang style naman itong kanya, this I think is the Mexico 88 na Onitsuka. Ayan. So, nabili namin to sa Osaka sa may Shinsaibashi area noon. Sa may Dotonbori nung nag-travel kami last January. And this one, ayan, meron siyang, ang style niya is meron siyang ganito. Velcro siya. Ayan. So, same na binili ko kay Orion. Although, magkaiba na ng design. Pero same sila. Mexico 66 ba? Kasi lalagay ko dito, hindi nga ako magaling sa mga model na shoes eh. Pero ito, so binili ko siya kay Gianna that time. Pero pinasuot ko na rin that time. And, ayan, nasuot na niya. Ang daming beses niya ito nasusuot. And, very, very sulit na to sa kanya. I think, nasa mga around between 2,000 to 3,000 pesos ang price nito kung i-convert natin. From yen, from Japanese yen. So, mas mura kasi sa Onitsuka sa Japan. So, between that, hindi ko lang maalala kasi hindi ko na makita yung mga pinagsaswipe ko doon. So, at saka buo kasi nilang sinaswipe kapag nag-purchase ako. So, lahat ng pinurchase ko na shoes, sabay-sabay. So, hindi ko na maalala how much is the exact amount. But, around na lang, sabihin na natin around 2,000 to 3,000 pesos ang price nitong Onitsuka na infant shoes. And sabi ko nga, this is bigger pa kay Gianna that time na nagpunta kami. Kasi ang dinala kong shoes niya rin noon, dala ko rin to dahil nga sa Japan. So, tingnan nyo naman yung difference nung dalawang shoes. Diba? Ang laki ng difference ng dalawang shoes. But, instead of buying the same size, naka-size na ni Gianna na nasusuot na niya, I bought this one. Pero, naipasuot ko pa to sa kanya. Kasi, during that time sa Japan, ay winter. So, makakapal yung mga leggings na suot-suot ni Gianna. So, yung socks part ng leggings niya, makapal. So, napasuot ko sa kanya. And hindi naman siya naglalakad ng sobrang dami that time. Naka-stroller lang siya. So, buti na lang, hindi nahuhulog. Kasi, okay naman. Medyo, hindi naman slippery yung pinaka-stockings na suot niya, yung pinaka-leggings na suot niya. So, hindi siya nahuhulog. This one,
So, I bought the 13.5. So, 13.5 cm siya. Ito. So, until now, sinusuot pa rin niya. So, she's turning 2 on June 20. And until now, sinusuot pa rin niya kasi kasyang-kasya pa. So, diba? Perfect na perfect. And then, this one naman yung Samba na nabili ko. Latest na nabili ko sa kanya. This one, Samba from Bangkok. So, nung nag-Bangkok, nabudol kami nitong Samba. Dapat white sana yung kukunin ko. Kaya lang sabi ko, para since may white na siya, ito ang Onitsuka niya. So, I bought this Samba OG na black design. Ayan. So, black naman. Siyempre, pwedeng mag-black. Pwede pong mag-black ang mga girls, ang mga baby girls. I think if I can remember it correctly, nasa around 2,000 something din to. Between 2,000 to 3,000 pesos if converted from baht. So, ayan. Ang kaibahan naman nila ng Onitsuka. Si Onitsuka kasi malambot talaga. But, ang Samba naman, matigas from here, from the sole part, as well as dito sa may likod ay matigas. But, ang kagandahan nga nun ay laging stroller si Gianna that time. So, hindi sasakitan ng paa. And look at that. Ayan. Nagagamit naman niya na to ngayon. So, hindi pa hindi ko man pinupunasan itong sa ilalim. So, hindi pa rin siya ganun kadumi. So, maganda pa rin yung ilalim ng sole niya. And, same size with the Onitsuka. It's also 13.5 cm. So, actually, if makikita natin, parang mukha siyang mahaba. But, ayan siya. So, mukha siyang mahaba. Mas mahaba ng konti si Samba. But, yung kay Samba lang kasi, mas masikip yun dito sa may toe part niya compared kay Onitsuka na mas malaki. Mas mataba yung toe part niya. So, nagmukhang mas mahaba si Samba. But, same lang naman yung insole nila is 13.5 cm. So, ayan. So, ayan siya. And sabi ko nga, since pang infant or pang toddler yung shoes, so yung tali niya ay mukha lang siyang tali, pero garter siya. So, para ilalagay lang yung paa ng bata, isusuot lang. But, meron siyang kasama dun sa box, nakita ko, may kasama siyang separate na lace for this, para siguro kung gusto mo siyang gawing lace, so tatanggalin mo na lang yung pinaka-garter na parang lace niya dito. So, ayan. Meron din po siyang sandals. So, I have this one, yung Mini Melissa, na napakabango, amoy candy. Siyempre, first time kong bumili ng Mini Melissa kasi wala naman akong baby girl. So, nung binili ko to, bumili rin ako ng pang twinning namin. So, meron din ako na same ng design, same ng color, but ito lang sa likod lang yung wala. So, para siyang naging jelly bunny ba yun? Or jelly bean na style. Nakalimutan ko yung sa Thailand. Yun. So, ganito yung sa kanya, Mini Melissa. I think I purchased this for around 2.5 pesos dito sa SM Pampanga, sa Melissa Club na store nila. And sobrang bango niya. And, syempre nga, since first timer akong bumili ng ganito, so lagi ko siyang pinupunasan din. Although medyo dumihin lang dahil color pink siya sa Pero, as long as you have wiped it before storing it. Kasi sabi nung sales assistant, kailangan daw, pag iso-store mo na siya, ibalik mo siya doon sa box kasi para ma-preserve yung amoy niya. And ang bango-bango niya. Amoy bubble gum. Amoy strawberry. Ang bango. So, this one naman is size 6, 12.5 cm. So, 12.5 cm. So, kasyang-kasya pa niya, guys. So, ayan. So, ito ang pinapasuot ko sa kanya pag lumalabas kami na pag hindi niya feel or yung OOTD niya is hindi pang shoes. So, ayan. And bet naman niya, minsan kahit dito sa loob ng bahay, gusto niya isuot. And for our last pair, ayan. So, Primark sandals. Actually, galing yun ng Europe to. Galing ng Netherlands. So, pasalubong ng aking sister kay Gianna. I just don't know how much ito. So, mura lang naman siguro kasi sa naman siya, sa depth store nabili. So, ito, mas bigger pa siya. I think 6 UK. So, 23. Hindi ko alam kung ano yung 23. Basta size 6 UK siya. So, hindi ko lang sure kung ilang cm siya. But, it's bigger than the Melissa. Ayan. So, kaya hindi ko pa siya pinapasuot ngayon. Kasi, ang kaibahan naman niya, sa sandals naman, kapag maluwang yung sandals sa anak niyo, ay mahirap naman yung ilakad. So, pag sa shoes, okay lang. And, ang ginagawa ko, pag sa shoes, ay nilalagyan ko sila ng
dobleng socks. If hindi naman ganun mainit and kaya na ng dobleng socks or makapal na socks, ayun. Especially kung talagang runner sila or malikot, maliksi, ayan, parang si Orion, kailangan kung isusuot niya, yung onitsuka niya actually, maluwang pa sa kanya yun ng konti. So, ang ginagawa namin is pinapagdoble ko siya ng socks, pero hindi naman sobrang kapal yung socks, para hindi naman siya mainitan. Kasi minsan, ayaw niyang isuot yung dati niyang shoes. Gusto niya yun daw, which is maluwang sa kanya. Although, nasusuot naman niya, if you have seen some of his photos sa school, nasusuot niya yung onitsuka. Pinapagdoble ko lang siya ng socks. So, if you have other tips and tricks in buying infant or toddler shoes, just comment down below. And, ayun na nga. So, anyway, ibibenta ko rin naman tong mga shoes na to sa mas murang halaga pag hindi na talaga kasya ni Gianna. So, ayan. Thank you so much for watching this video and hope to see you on our next. Please don't forget to subscribe. Bye!